Pagkasibuan, pagkasibuan ko ang sigang pagkasibuan, nag-iipin yung magazine, yung games, nag-iipin yung mag-piso, always take a moment to have another chance to go on. Bless the living to the Lord, children, sa mga nakapagod na narito. Lahat mo ng palakpak sa ating mga Panginoon. Please na rin, pinagpala ko tayo ng ating mga Panginoon sapagkat ang karamihan sa mga tao nyo ay nagkakanda ko ng kanilang Kristiyano, sa sakripisyo, sa pagligtas sa kamatay ng ating mga Panginoon sa Kristiyang Kalbayan. Subalit ang mga totoong anak ng Diyos, Kristiyano, ang ating ginagawa ay parang pagpupugis sa ating mga Panginoon. Ano mang panahon niya ang Kristiyano, ang ating pinasagawa Kristiyano ay kalulugod sa ating mga Panginoon. Kindly open the Bible verse that we are going to read from the book of Genesis, chapter 3. Dito po sa aklat ng Genesis, Kabanatang 3, talata ay 13 hanggang 17. 8 hanggang 17. 8 hanggang 17. At narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa halamanan sa ulimlim ng araw. At nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa harapan ng Panginoong Diyos sa pagitan ng mga purong kahoy sa halamanan. At tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki sa kanya'y sinabi, "Saan ka naroon?" At sinabi niya, "Narinig ko ang iyong tinig sa halamanan. At ako'y natakot, sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago." At sinabi niya, "Sino nagsabi sa iyo ikaw ay hubad? Nakakain ka ba ng bunga ng purong kahoy na inuutos ko sa iyo, huwag mong kainin?" At sinabi ng lalaki, "Ang babaeng ibinigay mo aking kasamahin ay siyang nagbigay sa akin ng bunga ng purong kahoy at aking kinain." 13. At sinabi ng Panginoong Diyos sa babae, "Ano itong iyong ginawa?" At sinabi ng babae, "Dinaya ako ng ahas at ako'y kumain." Amen. Tuloy po ang basa. At sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, "Sapagkat ginawa mo ito, ay sumpain ka na higit sa lahat ng hayop at ng higit sa bawat galit sa parang ang iyong tiyan, ang ilalakad mo, at alabok ang iyong kakanin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. At pagagalitin ko ikaw at ang babae, at ang iyong binhi, at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kanyang sahog." Sinabi niya sa babae, "Mararamihin kong lubha ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi. Manganganak kang may kahirapan, at sa iyong asawa ay pahihinuhon ang iyong kalooban, at siya'y papanginoon sa iyo." 17. At kay Adam ay sinabi, "Sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa, at kumain ka ng bunga ng purong kahoy na aking iniutos sa iyo, na sinabi, huwag kang kakain niyaon, sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay." Amen. Ang Diyos ang magpala sa kanyang salita. Everybody say praise the Lord. Sa nabasa natin kanata sa banal na kasulatan, nangilisamis natin kung nabasa natin bilang. Subalit ito'y patuloy at ating binabasa ang mahal, binabalikan ang praise God upang ipaalala sa atin ang mahal at Panginoon. Praise God, hallelujah. Ang kahalagahan ng pagsunod sa utos ng ating mahal at Panginoon. Everybody say praise the Lord. Binigyan din na napakahalaga ang pagsunod sa utos ng ating mahal na Panginoon, sapagkat Diyos mismo ang nagsasabi, praise God, hallelujah. Napakalaking kasalanan, praise God, hallelujah, kapag tayo ay lumabag sa kalooban o utos ng ating mahal na Panginoon.
Katulad ni Eva at ni Adam, praise God, sa kanilang paglaban o hindi pagsunod sa utos ng mahal na huwag kakain. Praise God, hallelujah, ng bunga ng pagkikilala mabuti at masama. Subalit sila nga po ay nagaya ng kaaway. Praise God, ganun din po sa buhay ng tao. Kahit Kristiyano, praise God, hallelujah, kahit alam ang mabuti at utos at kalooban ng mga Panginoon, tayo po ay nakakalabang dahil tayo po ay nagdadaya ng kaaway. Subalit tayo po ay binigyan ng praise God, hallelujah, ng karunungan ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, resist the devil and the devil shall flee from you. Yung po, praise God, hallelujah, ang turo ng ating mga magulang sa ating mahal na Panginoon. Resisting the devil so that the devil will flee from us. Ngayon, ang tanong, paano natin sasalansangin ang diablo? Ang gawa ng kaaway. Ay ang mga gawa ng kaaway ay kaya aya sa ating paningin, praise God, sa ating damdamin. Subalit sa lahat na nakakaalam, sabi nga ng Biblia, sa lahat na nakakaalam ng mabuti. Po, ibig sabihin, praise God, hallelujah, tayo po na tinuturuan ng ating mga Panginoon sa pamagitan ng kanyang mga salita. Praise God, hallelujah, inalaala kung ano mabuti. Yun ang nararapat nating isagawa upang tayo po ay pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Ano po ang nangyari kay Eva at Adam, praise God, hallelujah, grabing kahirapan. Hubad sila, praise God, hallelujah, sa kanilang mga katawang na mahal. Praise God, hallelujah, walang makain, walang mapuntahan. Praise God, hallelujah, ganun ang tao kapag nagdadala ng mga pasanin at kahirapan sa buhay. Subalit sa ating buhay, mabuti ang Diyos. Praise God, hallelujah, sapagkat kahit tayo nagkakamali na mahal, kapag tayo muli na numbalik sa ating mga Panginoon, at hindi na nga po tayo na hindi na natin uulitin, gagawin muli ang ating gawang kasalanan, praise God, hallelujah, na malulugod sa atin ang mahal na Panginoon. Malakas mo ng palakpak sa ating mahal na Panginoon. Kaya sana, nalalabing panahon ng ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ang lagi nating papakinggan, praise God, hallelujah, ay yung mabuting mensahe ng ating mahal na Panginoon. Mabuting balita, praise God, na kahit tayo makaling na masamang balita, ang i-entertain natin, praise God, hallelujah, ay ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Kapag tayo nagpadaya sa kaaway na mahal, praise God, hindi magbubulong. Dalok pa ng dalubihan, ay nagkakagulo na. Praise God, hallelujah. Maging wise po tayo, lalo na po sa mga huling panahon ito. Wala na pong mga katulong higit sa lahat sa bawat sa atin, kundi ang ating mahal na Panginoon. At tatandaan natin, tayo po'y sasamahan ng ating mahal na Panginoon kung tayo po'y palaging lumalapit sa ating mahal na Panginoon. Amen. Kapag ikaw, praise God, ay laging nakaakbay, praise God, hallelujah, sa iyong kasama, hindi ka magbubuwan, hindi ka matutumba, sapagkat mayroong umaalalay sa iyo. Kapag tayo palagi, praise God, hallelujah, nagtitiwala sa pangako ng ating mahal na Panginoon, hindi ka manlulupay pa, hindi ka manihina, hindi ka matitinaw, sapagkat ang makikita mo palagi, mararamdaman mo palagi, ay ang gawa ng ating mahal na Panginoon sa ating buhay. Everybody say, praise the Lord. Praise God, hallelujah. Akala ko nga po, hindi ko ako makatayo dito. Praise God, sapagkat biglang sumumpong yung labig sa aking katawan. Subalit sabi ko nga, praise God, mahal na Panginoon, naman po aking pagkukulang patawarin niyo po ako. Kaya purihin ang mahal na Panginoon. Sa lahat ng pagkakataon, wala tayong maasahan kundi ang Diyos na ating nakilala, ang Diyos na ating pinagbihin kurang sa Espiritu at katotohanan. Everybody say, praise the Lord. Praise God, hallelujah. Kinakailangan naman, praise God, hallelujah. Naroon po tayo, praise God, hallelujah, ating ituloy ang basa sa 18-19 ng mga Genesis, kapitulo 3. Sa kanto ng Lubis, sa kanto ng Praise, sa kanto ng 18 at isilin. Ito ko sa episode. Ang isisibol na niyaon sa iyo ay mga tinik ng mga daw at kakain ka ng kapanin sa parang. Pananim sa parang. Isilin sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa sapagkat yan ka kinuha sapagkat ikaw ay alabok
at saka mo pa uuwi. Amen. Everyone say praise the Lord. Mabuti ang pagsunod kaysa sakripisyo. Obedience is better than sacrifice. Sa binigay na utos ng ating mahal na Panginoon kay Edward Alan, sa kanilang paglabag, praise God, hallelujah, nagkaroon po ng walang kapatawaran na nagawang pagkakansal. Kaya tayo po naman, palagi natin, praise God, hallelujah, alalahanin ang mga iniwang turo ng ating mga pangunggulang sa ating mga. Huwag natin sadyain ang pagkakasal. Ang sabi ng Hebrews 24:25, huwag natin sadyain ang pagkakasala, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, wala nang hatol na natin pirapa. Wala nang kapagkain natin pirapa. Sa lahat na kakaalam ng katotohanan, praise God, hallelujah, wala pong hatol na natin pirapa. Kaya tayo po mga praise God, hallelujah, palaging maging matalino, maingat, kahit 24 oras ang kaaway na umaatungan, naghahanap ng mga susira. Praise God, hallelujah. Alam naman natin kapag ang isang bagay ay mainit, hindi po yan nilalapitan ng anuman kapag siya ay mapapasok. Kaya kapag ang anak ng Diyos ay mainit magpuri sa ating mga Panginoon, praise God, hallelujah, ang diablo ay nanginginig, praise God, hallelujah, tumatakbo sa pangalan ni Jesus. Everybody say praise the Lord. Experience na yan ng lahat ng mga anak ng Diyos. Amen. Kaya tayo pinagsusumikap na palaging makadalo ng 3 times sa gawain mga Panginoon, sapagkat dito po tayo kumukuha ng power. Kung yung mga tao ngayong praise God, nag-iipon ng gas, ng diesel, praise God, hallelujah, para pagandaan ang mga darating na araw na magkakaroon ng kawalan ng mga bagay na yan. Ang ating paghandaan, hindi lamang yan, higit siya lahat, ang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. Ano man kung kaganapan dumating sa dating araw, handa po tayong harapin yan, sapagkat tayo po ay sasamahan palagi ng ating mahal na Panginoon. Ang lahat uli magsabi, praise the Lord. Kaya tayo po, praise God, hallelujah, ay inaatasan ng ating mahal na Panginoon na laging magpakita ng mabuti. Everybody say, praise the Lord. Po, praise God, hallelujah. Ating unang basahin ng mga ang aklat na unang Juan 4:20. Dito po sa aklat ng unang Juan 4, ang ay 20. Kung sinasabi ng sinuman ako'y umiibig sa Diyos at natutuon sa kanyang kapatid, ay sinungaling, sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid ng kanyang nakita, ay paano nakaiibig siya sa Diyos na hindi niya nakita. Amen. Pakiulit. Kung sinasabi ng sinumang ako'y umiibig sa Diyos at napupuot sa kanyang kapatid, ay sinungaling, sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid ng kanyang nakita, ay paano makaiibig siya sa Diyos na hindi niya nakita. Amen. Everybody say praise the Lord. Ito po ay isa lamang sa paalala at halimbawa na nais ipakita sa lahat ng anak ng Diyos. Praise God. Hindi natin masasabi, praise God, hallelujah, kung na nalulugod sa atin ang mga Panginoon, kung hindi po natin nasusunod ang bawat kalooban at utos ng ating mga Panginoon. Ang sabi nga kung sino nagsasabi na iniibig ko ang Diyos. Walang magsasabi na hindi natin iniibig ang Diyos. Pero ang patunay, praise God, hallelujah, na iniibig natin ang Diyos, ay una natin pinakikita, praise God, hallelujah, sa pag-ibig natin sa ating mga kapatid. Kapatid sa laman at kapatid sa ating mahal na Panginoon. How can you show? Paano may papakita? Paano may papadama na ito ang umiibig sa iyong kapatid? Praise God, hallelujah. Kung tayo meron kong kaisipan, praise God, hallelujah, na hindi maganda sa ating kapwa. Praise God, hallelujah. Kung tayo naroon, praise God, hallelujah, nag-iisip, praise God, hallelujah, ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa ating mahal na Panginoon. Ang lahat ng ito, praise God, na hindi katanggap-tanggap sa ating mahal na Panginoon. Uulitin ko kung sino ang nagsasabi